Okay guys, for today's video, may iba naman po tayo. More on gusto ko pong mag-share sa inyo ng misconceptions about utang or debt. Usually meron tayong mga iba't ibang paniniwala about utang na mali or dapat nating i-correct. Yan. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So pag-usapan po natin yan, 10 to. So simulan na po natin sa unang-una, which is number 1, all debt are bad. Well, not totally. Hindi naman. Masama ba utang? There are good debts na tinatawag. These are, basically may pinapupuntahan. Hindi siya necessarily na dahil para sa luho, ganyan. For example, business loan. Yan. Gagamitin mo yung loan na yan either to start up your business or to have an additional capital sa business. And dahil ginamit mo siya sa business, napaikot mo yung pera na kinita mo from your business, yun yung pababayad mo. Another, student loan or niloan mo para sa pag-aaral ng anak mo o niloan mo siya kasi may pinapapuntahan na magandang bagay o pangyayari, di ba? Yeah, we cannot consider every debt as bad. Number 2 is, pwede pa akong umutang ng mas marami kung kailangan ko. Hindi to applicable to everyone. Nakabase rin to sa inyong credit score. Usually, kapag nare-reach mo ang credit utilization mo or na-maximize mo ang credit utilization mo, for example, for credit card, ideal credit utilization sa isang credit card ay 30% of your credit limit. Pero pag na-max mo yan, nakaka-apekto yan sa credit score mo. Thus, if you apply for maybe personal loan, may chance at mataas ang chance na ma-reject ka. Kala mo, makakapagpapogi sa'yo yung marami kang utang. Mas maganda pa rin na you continue na i-manage yung credit utilization mo. Number 3, I only need to pay the minimum amount due. Yan, napakamaling mindset. Kapag binayaran mo ang minimum amount due, halos hindi po umandar ang pagbabayad mo ng utang. Ine-extend mo lang ng ine-extend. Parang nagbibigay ka lang ng palugid. Ang binibili mo doon, time. Hindi mo binabayaran yung utang mo. Merong portion, napakalit ng portion na nababawa sa principal, pero parang hindi matatapos. Ang binibili mo ay extend ng time or palugid. Basically, yun ang binabayaran mo. Number 4, pwede ko kalimutan yung utang, tapos mawawala na rin yan after a few years. Well, I'm sorry to let you know guys na hindi po mangyayari yan. Yung utang nyo na yan ay mananatili sa inyong pangalan. Hahabulin at hahabulin po kayo niyan kahit 10 years na po yan. Siguro, pag namatay, baka hindi na kayo habulin dahil patay na kayo Pero yun nga, babalik at babalik po yan. Ngayon, hindi na kayo tinatawagan. Maybe later on, pag nabili ng ibang collection companies yan, yung collection company yan, katabi nyo lang pala, dyan lang pala sa city nyo, pinuntahan ka sa bahay. Diba? Kukulitin ka pa rin. Number 5, bata pa ako, mahaba pa ang oras ko, pwede ko pang kitain yan at bayaran yung utang na yan. Well, kahit pa paano, oo, there's a truth with that. Pero, the thing is, the more na tumatagal, the more na nakaka-affect sa credit score mo. Maliban na lang kung mayaman ka at hindi mo talaga kailangan ng utang, ba't ka ba nagka-utang? Pero kung sasabihin mo na, tsaka na, well, nakaka-apekto yan sa credit score mo and your application for any kinds of loan. Ako din, kala ko dati guys, nung bata ako, sabi ko, okay na yan, makakalimutan na ng credit card company yung utang ko. Hindi pala. So, ang totoo niyan, syempre, the more na tumatagal, nasisira ang pangalan mo. Tapos yung interest lumaki rin, di ba? So, yung negative effect is staying while you grow old. Hindi siya nawawala. Oo, hindi mo siya problema ngayon. Siguro dahil tinigilan ka ng pagtawag. Pero sabi ko nga, hahabulin ka niyan later on. Kunyari, bigla ka nag-apply ng credit card. Kala mo, okay ka na. Pero may bad credit history ka pala. Di ba? Number 6, being approved on credit card or loan does not mean that you are responsible na. Ang ibig sabihin lang na na-approve ka sa mga loan mo o sa credit card mo is that the lending company or the credit card company is taking a risk on you na pagkatiwalaan ka ng credit line or credit limit or ng loan. Nagtitake sila ng risk. Sige, pahiramin ko yan, pero ang risk sa akin, baka hindi na siya magbayad. Sige, titake ko na lang yan. Parang ganun. Pero not necessarily na na-prove mo na you are financially responsible. Napuprove mo lang na financially responsible ka pag na-clear out mo yung mga utang mo na yan and nakapag-build ka ng good credit standing. Number 7, debt consolidation will solve your problem. Not necessarily or not entirely true. That will only be true if the interest of that debt consolidation loan is lower than the interest of your other loans. Pinakamagandang example nito, meron kang OLA from one hand. That's 15% per month or 180% per annum. May loan ka kay Mabilis Cash, may loan ka kay Tala, may loan ka kay Atome, kay G-Loan. Ayan.
Kung lahat ng yan ay matataas ang interest, tapos kumuha ka ng credit to cash sa isang credit card mo na nag-offer ng around 6% per annum or like 7%, mataas na yon, that would be true na debt consolidation would solve your problem. Pero kapag mas mataas ang interest, transfer mo lang. Pangalawa, true lang yon kung tinigil mo na mag-create ng panibagong utang. Pwedeng binayaran mo na yung G-loan mo, nilipat mo na sa credit card. O, di dapat, doon ka na sa credit card nagbabayad, di ba? Pero hindi, nagkaroon ka ng offer ulit sa G-loan, kinuha mo ulit. Hindi ba mas lumaki lang yung utang mo? Okay, number 8. Kailangan ko ng utang para ma-build ko ang credit score. Well, pwede ka namang umutang, tapos bayaran mo kagad. Di ba? Yung sa credit card. Pay in full. That would build your credit rating or credit score. Pero para sabihin na, umutang ako, magmi-minimum ako para kumikita yung bangko at mapaganda ang credit score ko. no, you don't need to do that. You don't need to pay the interest expense kung pwede mo naman siyang bayaran at makaka-build din ang credit score mo. Di ba? Number 9. Lahat naman ng tao may utang, so normal lang yan. Ang ibig sabihin ba ng normal ay tama? I mean, tama bang umutang ka for the sake na normal naman yung utang? Dinidismiss mo yung utang mo, di mo tinitingnan yung gravity ng utang mo because it's normal to have utang. Kung ganyan ang mentality mo, you're not a financially responsible person. If you normalize debt, it would lead you to complacency, poor financial decision, and syempre, limited financial freedom. Kasi, babayad ka pa ng utang. Last but not the least is, once I'm out of debt, I can start spending freely. Malaya na ako, wala na akong utang, pwede na akong gumastos ng kahit saan ko gusto. Being financially free doesn't start when you get out of debt. Getting out of debt is one, but savings, investing, and planning your future, yan ang goal for financial freedom. Yung ibig sabihin na hindi mo na pinoproblema ang pera mo, yun ang financial freedom. Okay, sana po nakatulong ang video na to sa inyo in explaining the misconceptions about utang and how you can deal with this kind of negative thinking. For our question of the day, meron po ba kayong sariling perception about utang? Yung tipong sinusunod yung principle about utang. Ano po yung principle na yan? And let me know how that principle help you in managing your debts. Sulat niyo po yan sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway. Di lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rachel Endaya at Rachel Endaya. Sabi po niya, salamat for sharing this big help for us parents. To answer your question, kinukumpleto ko po para tanggal na sa list ko, lalo na't busy po sa work. Yan. At Rachel Endaya, thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!